Kailangang may magsakripisyo kina Secretary Marrojas at mga senador na sina Grace Poe, Chis Escudero para mapagkaisa po sa 2016 ang pwersa ng administrasyon. Gitya ng taga-Liberal Party na si Budget Secretary Butch Abad. Pero ngayon pa lang sinasabi na ni Escudero na hindi sila maghihiwalay ni Poe. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sacrifices had to be made. Yung pag-giveaway mo, pwedeng galing mismo rin kay Secretary Rojas. It can come from any of the candidates. Yan daw ang dapat mangyari para hindi mahati ang administrasyon ngayong may 3 desididong tumakbo ayon sa GMA News Source para sa dadalawang posisyon lang, ang pagka-presidente at vice-presidente ng bansa. Pero sino sa kanila ang magsasakripisyo para matupad ang gusto ng Pangulo na isang ticket lang ang suportahan ng 3? Si Interior Secretary Marrojas kaya na minsan ang nagsakripisyo nang umatras sa presidential race bago pa ang eleksyon 2010. Nagbigay daan siya noon kay ngayon Pangulong Noynoy Aquino dahil sa lumakas na panawagang tumakbo ang anak ng mag-asawang Ninoy at Cory. Today, I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2010. Sa madaling salita, Sa ngayon, sabi ni Budget Secretary at Liberal stalwart Butch Abad, Secretary Rojas is determined to run, and he's determined to get the nomination of the party as its standard bearer, and he's also determined to get the President's endorsement. pero isang paksyon ang hindi umano tiyakan suporta kay Rojas. Mga miyembro na nagsisali lang sa LP bilang suporta kay Aquino noong eleksyon 2010. Ang isang paksyon naman ay yung matagal ng suportado ang presidential bid ni Rojas bago pa ang kay Aquino. We hope the partido would still be intact because it's really the oldest political party and based on a party based on principle. And kung sino man yun, I hope all of us will stand by that decision. Reef is a very strong word. It's not appropriate for the present situation of the party. Isa si House Speaker Sonny Belmonte sa mga lumahok lang sa LP matapos i-anunsyo ng partido na si Aquino ang standard bearer para sa 2010 elections. Sa kabila ng ulat ng Inquirer na sinabi ni Belmonte unstoppable si Poe, sabi niya sa GMA News, si Rojas pa rin ang pinakamainam na kandidato base sa mga kwalifikasyon. Gayunman, kailangan daw magsikap ang lalo ni Rojas at wag lang umasa sa endorsement ni man. Sa ngayon kasi, nasa ikatlo, ika-4 na pwesto si Rojas sa latest presidential surveys. Kung hindi si Rojas, si Poe kaya o Escudero ang magsasakripisyo, tinitimbang pa rin daw nila ang posibleng pagtatambal pero sakaling tuloy for VP na si Escudero. Ano't anuman, hindi raw sila maghihiwalay. Nakahanda akong sumuporta, tumulong sa kanya bilang kandidato man o hindi. Kaya tila nakasalalay ang lahat kay Poe na nagsabi ring suportado nila ni Escudero ang isa't isa. Tumakbo mang presidente o vice-presidente na lang ng nanunuyong Liberal Party, number 1 na si Poe ayon sa latest surveys. Paalala naman ng Malacanang, pinakamainam na hintayin natin ang pahayag ng Pangulo hinggil dyan. Mas mainam na wag nang gumawa ng espekulasyon. sa ngayon tanging si Vice President Jejomar Binay ang nagdeklarang desididong tumakbong Pangulo. Sa kabila yan ng protesta tulad ng ikalawang Stop Binay March sa gitna ng hindi raw pagsagot ni Binay sa mga alegasyon ng katiwalian. Sagot ng kampo ni Binay, sinagot na ang mga ito sa mga public forum at sa media, nagsumite na rin daw ng affidavit sa Senado. Wala rin daw namang konkretong ebidensyang nagpapatunay sa mga alegasyon. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.